Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan natalo na ni Shin at Hiizuke si Seba. Nakabangon naman si Kishima sa pag-atake sa kanya ni Sakamoto, at nagpatuloy ang kanilang laban sa pampublikong tren, kung saan si Taro Sakamoto ay bumalik sa kanyang dating pangangatawan at binugbog si Kishima. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 30 at 31. Nagsimula ang chapter, kung saan ipinakita ang nakaraan ni Kishima, at ito ay 17 gulang. May mga binugbog na kalalakihan si Kishima at pagkatapos ay sinabihan siya ng mga tao, na paano mo nagawa ang isang napakasamang bagay. Dahil lang ba inaaway nila ang isang ligaw na pusa? Labis na natakot ang mga tao sa kanyang ginawa, habang sinambit ng batang Kishima sa kanyang sarili, na bakit ako tinatanggihan ng mga tao. Inaalis ko lang naman ang masasamang tao, ano ang mali doon? Palagi kong ginagawa ang tama, pero wala namang nakakaintindi sa akin. May isa namang tao ang kumausap kay Kishima at sinabi, na ang bait mo talaga, kakaunti lang ang mga tao na handang dumungis ng kanilang sariling kamay para gumawa ng kabutihan. Labanan natin ang kasamaan ng magkasama. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan nakabangon na si Kishima matapos siyang suntukin ni Sakamoto at sinaad, na sa ngalan ng dalisay na katarungan. Nakadating na ang tren sa Nippori City, at may isang matanda ang sumakay na nasa tabi ni Taro Sakamoto. Sinabi pa ni Kishima, na gusto kong tulungan na maisakatuparan ang mga pangarap ng master, ibig sabihin nito, aalisin ko ang sinumang humaharang sa daan. Bigla namang nilapitan ni Sakamoto si Kishima at hinawakan ang kanyang balikat sabay sabing, ito ay isang prioridad na upuan, tumabi ka. Pagkatapos magsalita ni Sakamoto ay pinalipad niya palayo si Kishima, upang makaupo ang matanda. Nagpasalamat ang matanda sa ating bida, habang labis na nasaktan si Kishima at sinambit sa kanyang sarili, na hindi ako makapaniwala. Hindi ako makasabay sa kanya. Pinuntahan ni Taro Sakamoto kung nasaan si Kishima, at isinara ang pinto upang hindi sila marinig ng mga tao sa tren. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok si Sakamoto kay Kishima, habang nag-announce muli ang driver ng tren sa lahat ng tao, na ang susunod na destinasyon ay ang Okotobi. Ang pinto ay magbubukas sa kanang bahagi ng tren. Dahil sa lakas ng mga suntok na pinapakawalan ni Sakamoto, ay nasira ang pinto ng tren at lumipad si Kishima kung nasaan ang mga upuan ng mga pasahero. Habang lumilipad si Kishima ay sinambit niya sa kanyang sarili, na anong klaseng lakas na mayroon siya. Mas matibay pa siya sa bakal. Pero ang aking katawan ay pinahusay ng siyensya, at hamak na tao lang siya. Ginamit ni Kishima ang kanyang baril, at nagpasabog ito ng mga bala patungo kay Taro. Nagawa namang pigilan ni Sakamoto ang pag-atake, gamit ang mga bubog na nanggaling sa pintuan ng tren. Kinuha ni Sakamoto ang nasirang hawakan ng tren, at ginamit ito bilang sandata at paulit-ulit niyang inatake ang kalaban. Pagkatapos umatake ni Sakamoto, ay may isa na namang sandata ang lumabas sa dibdib ni Kishima, at pinasabog ang ating bida. Nasira ang pader ng tren habang sinabi ni Kishima, na sa wakas, natalo ko na ang demonyong yun. Si Taro Sakamoto ay lumipad palabas ng tren, at siya ay bumunggo sa isa pang paparating na tren at pumasok ito sa loob. Wala namang sinayang na oras si Sakamoto at agad na tumakbo ito ng napakabilis, upang habulin ang tren kung nasaan si Kishima. Nang marating na ni Taro ang dulo ng tren, ay tumalon ito ng napakalakas upang lumipat sa kabilang tren. Si Kishima ay nakaupo at katabi niya ang matandang pinaupo ni Sakamoto habang sinasabi nito sa kanyang sarili, na ang aking master ay pupurihin ako dahil dito, at bago ako magpakita sa kanya, ay aayusin ko muna ang aking sarili. Bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang bumukas ang pinto sa kanyang tabi, at nagpakita si Taro Sakamoto sa kanyang harapan. Labis na pinagpawisan at nahina si Kishima, at ginamit ang kanyang patalim upang kunin ang matanda at ihagis ito sa ating bida. Sinabi ni Kishima, na lumayo ka. Umalis ka sa aking paningin. Nagawa namang suluhin ni Sakamoto ang matanda, at kaagad niya itong inilagay sa tabi ng upuan. Sinambit ni Kishima, na bakit ayaw mong mamatay. Isa ka lang mangmang na tupa na walang pangarap. Wala kang prinsipyo. Ang kailangan ng mundo ay mga tao na tulad namin. Bakit walang nakakaintindi doon? Sinabi ni Sakamoto na hindi ko talaga alam ang sinasabi mo, pero ayaw kong may isang tulad mo na nasa paligid ng pamilya ko.
Nagpakawala ng napakalakas na suntok si Taro Sakamoto, at ito ay tumama sa sikmura ni Kashima. Ang pader ng tren ay nabutas, at si Kashima ay lumipad palabas kung saan may mga tao na nakaabang upang sumakay ng tren. Pagkatapos humandusay ni Kashima sa sahig, ay sinundan pa siya ng isang atake ni Sakamoto, kung saan sinipa niya ito at lumipad ng napakalayo. Si Kashima ay bumunggo sa pasukan ng tren, at ang kanyang bakal na katawan ay nakuryente. Siya ay nawala ng malay, at tuluyan na itong natalo, habang agad naman siyang kinuha ni Sakamoto. Si Sakamoto ay lumabas ng estasyon dala-dala si Kashima, habang tinawagan niya si Shin at sinabi, na natalo ko na ang kanilang boss. Nagpasalamat si Shin kay Taro, habang sinako ni Sakamoto si Kashima at ibinigay sa mga collector ng basura. Inilipat ang scene sa ikalawang palapag ng basement, kung saan ang gusali ay unti-unting nagigiba at ang mga bahagi ng gusali ay nahuhulog. Dumating naman si Lo at pinagsisipa ang mga bato habang sinasabi na anong nangyayari. Ang gusali ay unti-unting gumuguho. Sinambit ni Asakura na mukhang hindi ito normal na disaster, habang sinaad ni Lo na kailangan nating hanapin ang daan papalabas. Ang kisame na nasa itaas ni Lo ay mahuhulog sa kanya, habang bigla namang dumating si Shin upang iligtas siya sa kapahamakan. Sinabi ni Shin, na kaya mo bang tumayo Lo, habang nakatayo na siya at nagkahiyaan ang dalawa. Papalapit naman sa kanila si Hiizoke at sinambit, na buti na lang ay nakarating kami sa tamang oras. Anong meron sa inyong dalawa? Sinaad ni Shin, na kailangan na nating lumabas dito, habang bigla namang umiyak si Lo at sinambit, na patawad sa mga sinabi ko, Shin. Kasalanan ko itong lahat. Hindi ko dapat kinuha ang iyong apron, habang sinabi ni Shin, na ang iyong sipon ay napupunta sa akin. Papalampasan ko na yon. Ang ibig kong sabihin, ay may nasabi din akong hindi dapat, kaya patawad. Napaiyak naman si Hiizoke sa saya at sinaad, na hindi ko alam kung ano ang nangyari pero nakakaginhawa, di ba Pisoke? Si Asakura ay nasa likod ni Shin at tinawag niya ito, habang napansin naman ni Shin na siya ang scientist na nag-alaga sa kanya. Nahihiya namang sinabi ni Shin, na matagal din tayong hindi nagkita. Sinabi ni Lo, na hindi ka ba hihingi ng tawad mister, habang sinambit ni Asakura, na hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Bigla namang tumunog ang cellphone ni Shin, at ang tumawag sa kanya ay si Mr. Sakamoto kung saan sinabi nito, na Shin. Kapag nahanap mo na si Lo, ay umalis kayong agad dyan. Ang lab ay mawawasak pagkatapos ng 15 minuto. Sinambit ni Shin, na sa 15 minuto ba ay guguho ang gusali. Totoo ba yan? Nagulat ang lahat sa kanilang nalaman habang sinabi ni Hiizoke, na paano naman ang mga tao na nasa loob pa. Agad namang kinausap ni Shin si Asakura, at tinanong kung mayroon itong copy ng blueprint ng lab. Sinaad ni Asakura na oo at agad niyang ibinahagi ang larawan ng blueprint sa lahat, habang sinambit ni Lo, na wala na tayong oras para dyan. May bigla namang mga tao ang humihingi ng tulong na napansin ni Shin gamit ang kanyang kakayahang magbasa ng isipan. Sinabi ni Shin kina Lo at Hiizoke, na may naririnig akong boses ng mga tao sa palapag na ito. Gumawa tayo ng dalawang grupo upang mabilis na hanapin sila. Sumang-ayon naman ang dalawa, at agad na kumilos ang mga ito upang hanapin ang mga tao. Sinabihan ni Shin si Asakura na sumama sa kanya, at agad naman itong sumama habang sinasabi, na Shin. Nagawa mong matutunan ang iyong kapangyarihan na gamitin sa magandang paraan. Sinaad ni Shin, na nasasaksihan mo na ngayon. Ang iyong pagre-research ay napakapaki-pakinabang. Labis na nagulat si Asakura sa kanyang narinig at sinambit, na oo, tama ka. Inilipat naman ang scene sa pinakamababang palapag ng basement, at ito ay sa Classified Information Vault. Si Shishiba ay kumukuha ng impormasyon sa loob ng silid, habang si Osuragi naman ay sinisira ang mga bato na nahuhulog sa kanila. Sinambit ni Osuragi, na hindi ka pa ba tapos dyan Shishiba? Pagod na akong sirain ang mga nahuhulog na bagay. Sinabi ni Shishiba, na umaasa ako sa iyo Osuragi, at pagkatapos ng ilang minuto ay nakita na nila ang kanilang hinahanap. Nakita nila ang record ng CCTV, kung saan si Kashima at ang kanyang dalawang kasamahan ay may kausap na isang tao. Sinabi ni Shishiba, na ang reindeer na iyon ay talaga namang kakaiba. Sinabi nilang kumikilos sila ng mag-isa para sa mga bagay na ito sa lab, pero siya talaga ang may hawak ng lahat ng mga galaw. Si X aka Slur. Sa wakas, natagpuan din kita. Sinaad ni Osuragi, na si Slur,
ang kalaban ng JAA. Malakas siya. Sinambit ni Shishiba na wala ng halaga iyon, hindi na iyon mahalaga kapag kinalaban na nila ang order, patay na sila ngayon. Muli namang ibinalik ang scene kina Shin at Asakura, kung saan patuloy na hinahanap nila ang mga tao na humihingi ng tulong. Tinanong ni Asakura kung gaano kadaming tao ang nasa palapag na ito, habang sinabi ni Shin na may naririnig akong dalawang boses, at sa tingin ko ay nakulong sila papaloob. Habang tumatakbo ang dalawa ay nakita na nila ang isa sa mga tao na naririnig ni Shin, ngunit bigla siyang nakaramdam ng labis na takot. Ang tao na kanilang nakita ay si Slur, ang leader ng grupong X at ito ay nakaupo sa mga pinagpatong-patong na semento. Patuloy ang takot na nararamdaman ni Shin, at ito ay pinagpapawisan habang nasa harapan niya si Slur. Si Slur ay naglakad sa kanilang gitna, habang sinabi ni Shin sa kanyang isipan, na nararamdaman ko na ang tao na ito ay uhaw sa dugo. Siya ay isang baliw. Sinabi ni Slur, na ikaw pala si Shin. Iparating mo ang aking pinakamahusay na pagbati kay Sakamoto. Nang tignan ni Shin ang kanyang likuran kung nasaan si Slur, ay bigla itong naglaho na labis niyang ikinagulat, habang sinambit naman ni Asakura, na magmadali na tayo Shin. Makalipas ang ilang minuto ay inilipat ang scene sa labas ng gusali, kung saan ang lahat ng tao ay nakaligtas. Nasa labas na din si Sakamoto, habang kakalabas lang ni Shin at Mr. Asakura. Sinabi ni Lo kay Shin, na anong meron? Bakit maputla ka, habang sinambit ni Shin, na wala ito. Ang lahat ng scientist ay kinamusta sina Shin at Asakura kung okay lamang sila, habang sinabi ni Shin, na okay lang ako. Kamusta naman kayo? Ang ibig kong sabihin ay unti-unti nang nawawala ang lab. Sinabi ng mga scientist na huwag mo kaming alalahanin. Ang lahat ng aming research ay nakalagay dito. Natuwa si Shin sa kanyang narinig, habang sinabihan niya ang lahat na nalalaman niya ang kanilang iniisip kung saan sinasabi ng mga scientist sa kanilang utak, na lumaki ka na Shin. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Kinausap naman ni Asakura ang mga kaibigan ni Shin at sinabi, na kayo pala ang grupo ni Sakamoto. Natutuwa akong malaman na masaya si Shin kasama kayo. Pakiusap, bantayan niyo siya para sa akin. Masaya namang sinagot ni Lo at Hiizoke si Asakura, na nakuha namin, Mr. Pagkatapos ng mahabang araw ay inilipat ang scene sa bahay ng pamilya Sakamoto, kung saan nagdi-dinner na silang magkakasama. Sinabi ni Shin, na napakatahimik ng ating araw sa museum, habang nakatulog naman si Lo. Ibinahagi ni Hana kung ano ang nangyari sa kanilang eskwelahan sa kanyang ama, habang sinambit ni Mrs. Sakamoto, na ilagay niyo ang marurumi niyong damit sa hamper. Sinaad ni Shin, na kung matutulog ka lang Lo, ay kukunin ko na ang fried shrimp, habang sinabi ni Lo, na akin yan. Sinambit ni Shin, na para lang sa isang shrimp, habang patuloy na nag-away ang dalawa. Naiinis naman si Mr. Sakamoto sa ginagawa ng dalawa, at inimagine nito na patayin sila. Nabasa ni Shin ang isipan ni Mr. Sakamoto at sinambit, na bakit mo inimagine na patayin kami, habang sinabi ni Mr. Sakamoto, na dahil hindi ka natututo. Dito na natatapos ang chapter 30 at 31 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!